Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga, nasabat ang 476,000 halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation ng Police Regional Office 10 sa Lanao del Norte. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 10 ang tinatayang 476,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Poblacion Tubod, Lanao del Norte nitong kamakailan. Kinilala ang suspect na si alias Bacol, 46 anyos at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, isa siyang second-time offender sa parehong paglabag at umano'y sangkot sa iligal na bentahan ng droga. Nakumpiska sa operasyon ng 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 70 grams na may tinatayang standard drug price na 476,000 pesos. Gayun din ng isang 500 pesos na buy-bust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Police Regional Office 10 sa pagpapaigting operasyon kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa Hilagang Mindanao. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. OLFCI Abra Chapter nagbukas ng bagong tanggapan at naglunsad ng Project Aruga sa Camp 1 Villamor Abra, kung saan nagkaroon ng feeding program at gift-giving activity sa mga batang mag-aaral. Muling nakibalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Formal na pinasinayaan ng Officers Ladies Club Foundation Incorporation, Abra Chapter, ang bagong office sa Camp 1 Villamor, Barangay Calaba, Banguet, Abra nitong kamakailan. Pinangunahan ng programa ni na Mrs. Lilibet A. Dilag, advisor ng OLCFI Procar, kasama sina Mrs. Jeanette B. Domali, advisor ng OLCFI Abra Chapter, at Mrs. Maria Catherine Rojo, ang chapter president. Kasunod ng inaugurasyon, isinagawa ng OLCFI Chapter ang Project Aruga, isang feeding at gift-giving activity para sa mga batang mag-aaral ng Camp 1 Villamor Child Development Center. Layunin ng programa na magatid ng saya, pag-asa at suporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain at mga regalo. Ayon sa OLCFI, ang bagong tanggapan ay magsisilbing sentro ng koordinasyon, pagkakaisa at mga programang pangkomunidad bilang pagpapatuloy ng kanilang advokasya sa pagsusulong ng malasakit,
pagkakaisa at serbisyong makatao sa komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nakiisa ang mga miyembro ng Special Operation Unit ng PNP Maritime Group sa isinagawang mobile blood donation activity sa Sarangani Province. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng Philippine Red Cross, blood donors at iba pang mga grupo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Luis Mariconde. Bilang pakikiisa sa adhikain na makapagligtas ng buhay at mapanatili ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan, matagumpay na nakiisa ang mga tauhan ng 5th Special Operation Unit Maritime Group sa pamumuno ni Police Major Sir Dave Erickson Legaspi sa isinagawang mobile blood donation activity sa Kawas Covered Court, Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province nito lamang ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Barangay Council ng Kawas sa pangunguna ng Barangay Captain na si Honorable Francisco Labustro sa pakikiisa ng Red Cross na dinaluhan ng mga voluntaryong blood donors upang makapagbigay ng pag-asa at makapagsalba ng buhay sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Narito naman ang pahayag ni Sir Alexander Joseph Neil Arado, RMTCSR BS Donor Recruitment Officer. Nagsimula yung sakuna sa atin sa Jensan, walang dugo or walang donor or bloodletting na nangyayari kasi recovery pa ng Jensan at Sarangani. Thankful kami sa mga barangay and sa municipalities na pinatuloy ang kanilang mga nakasked na bloodletting, although ang iba naka-risked for sinisecure nila ang area kung saan tayo mag-conduct ng bloodletting. It makes us so happy kay magkakaroon tayo ng stock sa ating office na pwede natin ipapagamit natin sa mga taong nangangailangan. Ang blood donation ay isang mahalagang gawaing makatao na tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion sa panahon ng emerhensya at iba pang kritikal na sitwasyon. Nakapanayam din natin ang isa sa mga blood donor na si Hardizon Umalmaya. Unang-una po sa lahat, sir, kailangan po natin magpa-donate ng dugo para makatulong po tayo sa mga nangangailangan. At isa, needed po natin to magpa-donate ng dugo para sa ating pamilya. At sa mga nangangailangan, isa na din tayo para tumulong sa kanila. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga tauhan ng 5th Special Operation Unit, muling naipakita ang kanilang dedikasyon hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan, kundi maging sa paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng mga gawaing makatao. Ito, para lang ito makatulong sa ito. Kami mga grupo sa Pintusoyo, Pinti Marital, para makatulong dito sa barangay ito at sa mga komunidad. Ang PNP Maritime Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Crisaleo R. Tolentino ay patuloy na hinihikayat ang publiko at iba pang mga ahensya na suportahan ang mga programang tulad nito at makapagbigay ng bagong pag-asa sa mga kababayang nangangailangan alinsunod sa layunin ng PNP na makatulong sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Layunin din nitong palakasin ang diwa ng volunteerismo, malasakit sa kapwa at responsibilidad panlipunan sa hanay ng mga kapulisan. Mula dito sa 5th SOU Maritime Group, Sarangani Province, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Technical Support Company, Regional Mobile Force Battalion 15, nagsagawa ng Youth Empowerment Session sa Bahay Pag-asa, La Trinidad, Benguet. Nakatutok dyan si Police Corporal Kashmir Supsupin. Matagumpay na nagsagawa ang mga kawani ng Technical Support Company, Regional Mobile Force Battalion 15, katuwang ang Battalion Headquarters at RMFB 15 Project Kalinga Team ng 3 araw na center-based value reformatory sa pamamagitan ng Youth Empowerment Session para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL sa Benguet Bahay Pag-asa, Wangal, La Trinidad, Benguet. Layunin ng programa na hubugin ang mabuting pagpapahalaga, disiplina,
at positibong pananaw sa buhay ng mga kalahok upang gabayan sila tungo sa personal na pagbabago at pagiging produktibo at responsableng miyembro ng lipunan. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ng iba't ibang learning sessions at lectures na tumalakay sa mahahalagang paksa tulad ng Caring for My Mental Health, Life Lesson, o Inspirational and Motivational Talk, Having a Safe, Healthy and Happy Adolescence, Cyber Safety and Responsible Social Media Use, Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, Anti-Illegal Drug Awareness, Anti-Terrorism Awareness, at Life Changes Ahead. Ang mga paksang ito ay nagbigay sa mga kalahok ng kaalaman at gabay upang makagawa ng mas mabuting desisyon at makapamuhay ng may pananagutan. Sa ikatlo at huling araw, isinagawa ang isang letter writing activity kung saan naipahayag ng mga CICL ang kanilang pagmamahal, pasasalamat, pagsisisi, mga natutunan sa buhay at pangakong magbabago. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng programa ang muling pagtatagpo ng mga kalahok at kanilang mga magulang. Personal nilang iniabot at sabay na binasa ang kanilang mga liham na nagpatibay ng pag-unawa, pagpapatawad at ugnayan ng bawat pamilya. Nagtapos ang programa sa isang closing ceremony bilang pagkilala sa mga aktibong pakikilahok ng mga kalahok. Muling pinagtibay ng RMFP-15 ang kanilang patuloy na suporta sa rehabilitasyon ng kabataan, pagpapatatag ng pamilya at pakikipagtulungan sa komunidad upang matulungan ang mga CICL na maging mabuti at responsableng mamamayan. Mula dito sa Bayan Pag-asa, Wangala Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Kashmir B. Supsupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 1.3 milyong pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa buy-bust operation ng Rizal Police Provincial Office. Dalawang high-value individual na drug suspect, arestado. Patrolman Jurmar Abar, magbabalita. Isang malaking operasyon laban sa iligal na droga ang naitala ng Rizal Police Provincial Office matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng Binangonan Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang high-value individuals at pagkakakumpiska ng mahigit 202 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 1,375,436 pesos. Kinilala ang mga naaresto bilang alias Kakay, 45 taong gulang, at alias Nonoy, 27 taong gulang, kapwa kabilang sa mga high-value individuals. Ang operasyon ay sinagawa gabi noong Hulyo 2, 2026 sa Binangonan, Rizal. Ayon sa ulat, nagsagawa ng buy-bust operation ng Municipal Drug Enforcement Team ng Binangonan MPS sa pamamagitan ng intelligence-driven operation at koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng dalawang suspect at pagkakasamsam ng dalawang pakete at dalawang nakataling plastik na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 202.27 gramo. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin sa operasyon ng isang solder bag, dalawang cellphone, isang motorcycle, buy-bust money at perang hinihinalang mula sa bentahan ng droga. Matapos ang kanilang pagkakaaresto, ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaresto at ang kanilang mga karapatang konstitusyonal bago dinala sa Binangonan Custodial Facility. Kasalukuyan ang hinahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 laban sa mga ito. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Hindi lang seguridad ang hatid ng Camarines Norte Police Provincial Office, kundi malasakit at serbisyo publiko sa isinagawang ugnayan sa barangay. Program sa mga residente ng Barangay Asdum, San Vicente, Camarines Norte. Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla sa report. Isang makabuluhang araw ng pagkakaisa at malasakit ang isinagawa sa Barangay Asdum, San Vicente, Camarines Norte sa pamamagitan ng programang Ugnayan sa Barangay. Pinangunahan ito ng 9th Infantry Division Press Course sa pamumuno ni Mr. Dondi Consuelo, katuwang ang 902nd Brigade at ang Camarines Norte Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Dave A. Mejia.
Layunin ng programa na maghatid ng iba't ibang serbisyong makatutulong sa komunidad, lalo na sa mga kabataan at pamilyang nangangailangan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang pamamahagi ng hygiene kits, school supplies at mga aklat na magsisilbing gabay at inspirasyon sa mag-aaral na mga bata. Nagkaroon din ng storytelling activity na nagbigay ng saya, kaalaman at mahalagang aral sa mga kabataan. Bukod dito, isinagawa rin ang libreng haircut, medical check-up na may kasamang pamamahagi ng mga kinakailangang gamot at dental services upang matiyak ang maayos na kalusugan ng mga residente. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya, muling naipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa. Ang programang ito ay patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, kapulisan, militar at komunidad. Mas marami pang buhay ang mabibigyan ng pag-asa at mas magandang kinabukasan. Isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nakiisa at nagbahagi ng kanilang oras, serbisyo at pagmamalasakit para sa mamamayan ng Barangay Asdum, San Vicente, Camarines Norte. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrol Buman Bungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.